At sa nakaraan nating kwento, nang muling alukon ni Disang si Jiang Kai na labanan siya sa Guild Challenge Tournament, kapalit ng impormasyon ng Secret Realm kapag siya ay nanalo sa laban. At sa pagpapatuloy ng kwento, sinabi ni Disang na ang kanyang kondisyon ay sobrang epektibo para sa ating bida, at muling tinanong si Jiang Kai kung papayag na ba siya sa kanyang alok. Gayunpaman, matatag at mariing tinanggihan pa rin siya ni Jiang Kai kahit nakatutukso ang kanyang mga alok, hindi pa rin siya pumapayag. Pero, hindi sumang-ayon si Yuan Zhu at Huyan sa desisyon ni Jiang Kai, alam nilang matagal nang nais ng kanilang kapitan na makapagpalit ng class. Idinagdag pa nila na kung makokompleto ni Jiang Kai ang kanyang pagpapalit ng class ay maaari siyang magpatuloy sa pag-level up ng maayos. Tumangunang may pagsang-ayon si Disang sa dalawa niyang miyembro, inilahad niya ang dalawang kamay at tinanong kung sigurado na ba siya sa kanyang desisyon. Bilang tugon, ipinaliwanag ni Jiang Kai kay Disang na ang kanyang mga miyembro ay nagsumikap para lumaban sa finals, at bilang ang kanilang kapitan ay ayaw niyang ipagsawalang bahala ang lahat ng kaluwalhatian ng Fire God Squad para lang sa makasariling pagnanasa na makapagpalit ng class, at bilang kaibigan hindi niya kayang sirain ang kanilang tiwala. Nang marinig ito, labis na natuwa ang tatlo niyang miyembro. Samantala, napangalit ang ngipin ni Yuan Zhu sa galit at hindi tanggap ang desisyon ni Jiang Kai. Sinabi niya na kung wala na siyang ibang sasabihin ay pwede na siyang umalis, dahil magpapatuloy pa sila sa kanilang pagsasanay. Sa ilang iglap, hindi na natiis pa ni Yuan Zhu at malakas na sinuntok ang mukha ni Jiang Kai. Hawak ang namamagang pisngi, inis na nagtatakang tinanong niya kay Yuan Zhu kung ano ang ginagawa niya. Sa malalim at seryosong boses, sinabi niya na kung sinasabi niya lang ito dahil wala siyang tiwala sa kanyang sarili, o dahil wala siyang tiwala sa kanila bilang kaibigan at miyembro ng koponan. Sumigaw siya na hindi niya kailanman magagawang abandonahin ang kaluwalhatian ng kanilang koponan para sa kanyang makasariling pagnanasa, hindi nila kayang panuulin siya na sinasakripisyo ang sarili para lang sa kanila. Tapat na sinabi ni Huyan at Ruan Yu na hindi na sila makapaghintay na makitang bugbugin ng kanilang kapitan si Disang, at lalong-lalo na hinihintay nila na makompleto na niya ang kanyang pagpapalit ng class at pangunahan sila na magpatuloy sa pag-level up. Lumapit si Su Wanwan, gamit ang healing power pinagaling niya ang namamagang pisngi ni Jiang Kai. Sinabi niya kay Jiang Kai na hindi niya na kailangan mag-alala, katulad ng pagtitiwala at pagsaalang-alang niya sa kanila. Handa rin silang maniwala sa kanya at suportahan siya ng walang kondisyon. Isang matamis na ngiti para sa dalaga at masayang pinahayag na ito ang kahulugan ng koponan. Sandaling natahimik at napatingin sa kanyang koponan, napayuko siya at napangiti sa sarili na pagtanto na buo at solido ang tiwala nila sa kanya. Humarap sa kanyang koponan at sinabing kung matatalo man siya sa finals, tiniyak niyang huwag nila siyang sisisihin. Masayang tumugon ang buong miyembro niya na kahit anong mangyari nandyan lang sila suportado siya anuman ang mangyari. Sa wakas, lumingon siya sa direksyon ni Disang tinatanggap na ang kondisyon nito, binalaan niyang pagsisisihan niya ang pag-alok sa kanya, at kumpiyansa na sinabi na tiyak na papatayin niya siya gamit ang sarili niyang mga kamay. Napangisi si Disang sinabing titingnan na lang nila ito sa final match. Kinabukasan sa loob ng arena, dumating na ang araw ng final match ng Guild Challenge Tournament. Pumunta sa gitna ng entablado ang host upang ipaliwanag sa lahat ng manunood na pinahintulutan ang parehong kalahok na partido at ng komite na baguhin ang laban mula sa isang laban ng koponan patungo sa isang one-on-one na laban. Ipinakita sa malaking screen na ang dalawang lalahok sa laban ay ang kapitan ng Fire God Squad na si Jiang Kai, laban sa kapitan ng Wolong Squad na si Disang. Ang iba sa mga manunood ay hindi inaasahan na tatalikuran ng Fire God Squad ang gayong kalamangan nila at pinili na lumaban ng mag-isa, kahit na malakas sila ng magkakasama. Ang iba naman sa mga manunood ay mas lalong nasasabik sa pagbabago ng match, at ginawang mas kawili-wili ito para sa kanila. Napapaisip kung sino ang mananalo sa dalawang kapitan, ang makapangyarihan na si Disang o ang Dark Horse na si Jiang Kai. Samantala, hindi mapigilan ang kaba ni Yuan Zhu para sa kanilang kapitan, mas nerbyoso pa siya na manood kaysa sa lumahok sa laban, kutob niya na mukhang masama si Disang at tinanong sa kasamahan kung magiging dahado si Jiang Kai. Bilang tugon sa tanong ni Yuan Zhu,
malaki ang kumpiyansa nila na mananalo si Jiang Kai kahit ito ang unang pagkakataon nila na hindi lumaban kasama ang kanilang kapitan. Sa gitna ng entablado, itinuro na ng host ang dalawang kalahok na sabay pumasok sa gitna ng entablado. Ngumiti si Disang nang may kumpiyansa na mananalo sa laban, habang seryoso at kalmado lang si Jiang Kai. Ipinaliwanag ng host ang panuntunan ng laban at ang tanging pamantayan para sa pagkapanalo sa laban na ang mamamatay ay matatalo. Tiningnan ng host ang dalawang kalahok na partido at tinanong kung naiintindihan ba nila ito. Sabay silang tumugon at sinabing nauunawaan nila ang panuntunan ng laban. Kahit buo ang tiwala nila na mananalo ang kanilang kapitan sa laban, hindi nawawala sa kanilang mukha ang kaba at pag-aalala, at sa kaparehong oras inanunsyo na ng host ang opisyal na pagsisimula ng laban. Sumugod si Disang na may nakakatakot na bilis para simulan ang pag-atake, hawak ang kanyang espada sinabi niya na titingnan nila kung alin ang mas magaling, ang espada niya o ang punyal ni Jiang Kai. Nilabas ni Jiang Kai ang kanyang mga punyal hinahanda ang sarili sa pag-atake ni Disang, iniisip niya na kahit ang kalaban niya ay napakabilis. May tiwala din siya sa kanyang liksi na dinadagdagan pa ng agility attributes ng punyal na life-chasing fate. Gamit ang kakayahan na Ghost Eye Focus sinusubaybayan niya ang bawat galaw ng kalaban, at nag-aantay ng tamang pagkakataon para mag-counter-attack. Unti-unting lumalapit si Disang, binibilang ng ating bida ang bawat metrong lapit na distansya ng kalaban. Nang sapat na ang malapit na distansya, inatake niya ito ng mabilis kay Disang. Ngunit, sa halip na umatras ang kalaban, ginamit niya ang kasanayan na Ghost Shadow Traceless at nagliwanag ang katawan ni Disang na parang kometa sa bilis. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa espada upang atakihin si Jiang Kai. Sa lakas ng impact ng paghampas, sumabog at nasira ang lupa ng may epekto ng malaalabok na usok, at sa gitna ay may isang haligi ng liwanag ang pumapataas sa kalangitan, at iyon ay bakas ni Jiang Kai. Sa tindi ng eksena tumatagaktak ang pawi sa kanilang mukha, nakahinga ng maluwag nang makitang naiwasan kaagad iyon ng kanilang kapitan. Dahil dito, napatunayan ng kanilang mga mata na hindi basta-basta ang kalaban ni Jiang Kai, kahit sa malapit na distansya ng counter-attack ng kanilang kapitan ay mabilis lang niya itong naiwasan gamit ang skill na may explosive power. Idinagdag pa ni Su Wanwan base sa kanyang impormasyon, na ang kasanayan nitong Ghost Shadow Traceless ay may agarang opensa at depensa na talagang itinuring ni Disang bilang kanyang ipinagmamalaking hakbang sa pagpatay. Samantala hindi maiwasan ng dalawa na mangamba para sa kanilang kapitan. Balik sa eksena sa arena, habang hindi pa humuhupa ang mga usok sa paligid, ginamit ito ni Jiang Kai para mabilis tumungo sa likuran ng kalaban upang ihanda ang pag-atake. Mabilis niyang binato ang mga punyal ng may karagdagang taas na kritikal na porsyento na nagpaiba sa kulay ng mga punyal. Subalit, naramdaman niya ang palihim na pag-atake, pinalihis niya ang mga punyal gamit ang kanyang espada, saka agad na sumugod sa direksyon ni Jiang Kai na muling ginamit ang kanyang kasanayan. Nagdulot ito ng gulat kay Jiang Kai, hindi makapaniwala na mas lalong bumilis pa ang kalaban kaysa sa dati. Dahil dito, hindi kaagad nakareact si Jiang Kai at ang espada ni Disang ay malapit ng tatama sa mukha niya. Napapahalakhak sa sarili, sinabi ni Disang na tila ang tagumpay sa pagitan niya at ni Jiang Kai ay napagpasyahan na. Ngunit, sa sandaling ito hindi sumuko si Jiang Kai, ginamit niya ang kakayahan ng kanyang baluti na Ghost Leather Armor, inaktibo niya ang kasanayan nito na Phantomize. Sa ilang iglap, natanto niya na biglang nawala si Jiang Kai sa harap na ipinagtaka ng kalaban. Agad na hinanap ni Disang si Jiang Kai sa paligid ng arena, habang ang ating bida ay lumitaw sa likuran niya ng walang kaalam-alam. Iniisip ni Jiang Kai sa sarili na bago ang laban nila pinanood niya ang dati nitong mga laban sa araw na ito, kumpara sa nakakatakot na bilis na ipinapakita ni Disang ngayon, malinaw na sa kanya na napipigilan ang kanyang pagganap sa mga nakaraang laban. Habang nakatayo na may malalamig na mata, nagsalita si Disang at alam niya na ginamit ni Jiang Kai ang kakayahan ng kanyang baluti, lumingon ito na may ngiti at pananibik sa kanyang mukha. Sinabi niya na kahit nakatayo siya mula sa pananaw ng mga guild, na gustong madali ang manalo, ngunit ang matugunan ang isang kawili-wiling kalaban na tulad niya ay labis siyang nasasabik. Samantala, nababahala si Su Wanwan na muntik na mapatay ng kalaban ang kanilang kapitan,
at sa palagay niya na ang kanilang kapitan ay nasa ilalim ng maraming presyon ngayon. Kahit naiinis, may halong pagkamangha na inamin ni Yuan Zhu na may ilang kakayahan din ang kalaban ni Jiang Kai. Sa kabilang banda, napangiti si Jiang Kai at sinabi kay Disang na napukaw niya ang kanyang pagnanais na manalo. Dahil doon, pabiro niyang sinabi na medyo nag-aatubili siyang salakayin si Jiang Kai. Pero ipinangako niya na kahit matalo si Jiang Kai sa laban nila, masisiguro niyang makakapasok siya sa kanilang Azure Dragon Guild at tinanong kung ano ang kanyang sagot. Bilang tugon sa tanong, umatake ng tatlong nakamamatay na punyal si Jiang Kai, malakas na sinigaw na sapat na ang kalokohan niya, dahil hindi pa tapos ang laban nila. Inihanda ang sarili sa paparating na atake, inaasahan na ni Disang ang sagot ni Jiang Kai at iniisip niya na masyado niya siyang minamaliit. Iminungkahi niya na kung gusto niya talagang patayin siya, kailangan niyang bumato ng ilan pang mga punyal. Gaya ng inaasahan madali lang niya na iwasan ang 3 punyal ng ating bida. Habang papalapit sa kalaban, ginamit ni Jiang Kai ang kanyang karagdagan na estado na Gambler's Time para mas lalo pang bumilis ang kanyang attack speed, muli siyang nagpakawala ng 3 pang punyal na binalutan ng enerhiya ng kidlat. Gayunpaman, kahit sa bilis ng attack speed ni Jiang Kai ay naiwasan pa rin ito ni Disang, kahit sa malapitang distansya gamit ang kanyang ipinagmamalaking kasanayan. Sinabi niya na masyado siyang walang muwang sa pagtatanggi ng kanyang mga alok. Gumanti ng salakay si Disang gamit pa ang isang kasanayan na Ghost Shadow Traceless Slash. Inatake niya si Jiang Kai na nagdulot ng pagkasira ng lupa sa arena, habang bahagya na naiwasan lang ito ng ating bida. Subalit, mas lalo pang bumilis ang katunggali, kahit anong iwas ni Jiang Kai ay inabot pa rin siya ng epekto ng slashes ng kalaban. Napalipad siya at dahil sa epekto nito malakas na bumangga ang katawan ni Jiang Kai sa makapal na barrier ng arena. Nagdulot ito ng labis na pag-aalala ng kanyang miyembro, habang sinisigaw ang pangalan ng kanilang kapitan. Namangha ang mga manunood sa muling pagpapamalas ni Disang ng kanyang espesyal na hakbang ng pagpatay. Napasabi naman ng isa sa kanila na kahit sa shockwave pa lang ay nasugatan na si Jiang Kai ng ganoon kalubha, paano pa kaya kung direkta itong tumama sa kanya, tiyak na nawalan na siya ng buhay. Samantala, itinayo ni Jiang Kai ang sarili, napapaisip kung bakit ito nangyayari. Napagtanto niya na nung ginamit ni Disang ang Ghost Shadow Traceless Slash, sinadya niyang pigilan ng kaunti ang lakas niya at bahagyang naiwasan iyon, tiningnan niya ang sugat sa katawan. Hindi niya maunawaan kung bakit tinamaan pa rin siya ng aftershocks ng espada ni Disang kahit na sinubukan niyang iwasan ito ng kanyang lakas. Tinitigan niya ang kalaban at masinsin niyang iniisip kung saan siya nagkamali, kung dahil ba ito sa masyadong malapit na distansya bago siya makapag-react, o dahil mas lalo pang bumili si Disang kaysa sa dati gamit ang kasanayan nito. Napangiti si Disang at hindi niya inaasahan na tatayo kaagad si Jiang Kai matapos makatanggap ng pinsala sa pag-atake niya. Nanunuyang sinabi na mukhang naging masama yata ang titig nito sa kanya. Dahil dito napagtanto ni Jiang Kai na mukhang may hindi tama, pakiramdam niya na may nakaligtaan siya na isang bagay na napakahalaga. Tiningnan niya si Disang, at sinabi nito na naalala niya nang sinabihan siya ni Xu Feixiang, na hindi pa siya natatalo pagdating sa bilis. At para naman kay Disang nagaano man kabilas ang kanyang kalaban kapag kaharap siya, ay tiyak ang kanilang pagkatalo. Nakatayo at ipinikit ni Jiang Kai ang sarili, nag-concentrate ng mabuti, inilabas niya ang 3 punyal sa kamay, habang idinagdag pa na sinabi ni Disang na mas lalo pa siyang lumalakas laban sa mas malalakas na kalaban. Nakayuko si Jiang Kai sandaling natahimik, mahigpit niyang hinawakan ang armas na mas lalong pinaigting, ang nakakakilabot na aura ng punyal. Sa malalim at seryosong boses, mariin niyang sinabi na hindi pa siya natatalo sa laban nila. Muli, binato niya ang 3 punyal sa nagliliyab nitong aura patungo sa direksyon ng kalaban. Dahil doon mas lalong natagpuan ni Disang ang sarili sa isang laban na mas lalong kawili-wili, napahanga siya sa tibay ng loob at katatagan ni Jiang Kai. Ngayon, determinado siyang tapusin si Jiang Kai at hindi na siya magpapakita ng anumang awa. Pinalihis niya ang mga punyal na pag-atake ni Jiang Kai, at agad na binigyan niya ito ng isang slash sa kanyang balikat na naging dahilan upang mapaungol si Jiang Kai sa sakit. Hindi pa siya natatapos at sinundan pa ito ng isa pang pag-atake sa katawan ni Jiang Kai at sinabi na sa kasalukuyan niyang bilis, hindi niya talaga magagawang hawakan kahit ang sulok ng kanyang damit.
Sinundan pa niya ito ng pangatlong pag-atake, tinusok ang espada sa dibdib ni Jiang Kai, tila pinarusahan siya ni Disang, sinabi na sumuko na siya dahil ang susunod niyang atake ay hindi siya bibigyan ng pagkakataong huminga. Hindi pa rin sumuko si Jiang Kai, kaya't pinakawalan ni Disang ang isang atake sa likuran ng ating bida, dahilan na magdulot ito na magsuka ng dugo mula sa kanyang bibig. Nang masaksihan ito, halos hindi makagalaw at hindi makapaniwala ang tatlo sa kanyang miyembro, habang si Su Wanwan ay halos mangiyak-ngiyak sa masamang sitwasyon na nangyayari ngayon kay Jiang Kai. Samantala, habang pinapanood ang laban, naiwan sa ganap ng pagkagulat ang mga manunood at napapasabi na ang laban ay mauuwi sa isang panig ng pagkapanalo. Kahit nakatanggap na ng maraming pinsala, sinusubukan ni Jiang Kai na itayo ang sarili. Hindi maiwasan na manghusga ng isang manunood na sinabing nakakatikim si Jiang Kai ng sarili niyang gamot, dahil sa pagtalikod ng pagkakataon para sa isang team battle at igiit ang tunggalian, hindi niya mawari kung ano talaga ang eksaktong hinahabol ng ating bida. Sa kabilang banda, sa malapit na pwesto may dalawang hangal na kabilang sa Xuanwu Guild. Mayabang na sinabi na nagpapakitang gilas lang si Jiang Kai, at sinuwerte lang ito na makapasok sa finals, kaya ganoon na lang ang kumpiyansa sa sarili ni Jiang Kai, dagdag pa nila na nararapat lang siyang mamatay. Nang marinig ito, nagpantig ang tainga ni Yuan Su, hinarap ito ni Yuan at hinablat ito sa kanilang mga damit na ikinagulat ng dalawang hangal. Galit niyang tinanong na ulitin ang kanilang sinabi, habang pinipigilan siya ni Su Wanwan at Ruan Yu. Sinabi ni Huyan na masyado silang mapangahas na sabihin iyon. Napangisi ang isang hangal, tila may naisip na magandang ideya sa kanyang isipan, sumigaw ito ng napakalakas na lumaganap sa buong arena at kumuha ng pansin sa ibang manunood, na mapangahas na sinabing nararapat lang na mamatay si Jiang Kai, at panunuyang sinabi na may mabuting aso dito na pinuprotektahan ang reputasyon ng kanyang amo. Dumating sa eksena ang instructor, tinatanong ang hangal kung ano ang pinagsisigawan niya. Galit niyang inutos sa mga sundalo, na itapon ang mga gumagawa ng gulo sa lugar ng mga manunood. Napalingon si Su Wanwan, at nakilala ang isang opisyal, at tinawag niya ito na kanyang nakakatandang kapatid. Lumapit ang instructor kay Su Wanwan, at sinabi ang dahilan kung bakit siya naririto, kaya pumunta siya para tingnan si Su Wanwan at dahil baka siya ay masyadong nag-aalala at nababalisa habang nanunood sa laban ni Jiang Kai, lalo na ang kalaban nito ay si Disang. Habang pinapaalis ang dalawang hangal, pinaliwanag ng instructor kay Su Wanwan na sila ay mula sa Xuanwu Guild na naghahatid ng gulo para mailabas ang kanilang galit, lalo na at bigo silang umabot sa finals, kaya ganoon na lang ang kagustuhan nilang mamatay si Jiang Kai. Napadura na lang ng kanyang laway at sinabihan ang dalawang hangal na kasuklam-suklam na mga langaw. Samantala, napalingon muli si Su Wanwan sa pag-aalala para kay Jiang Kai. Balik sa arena, kahit sugatan pinili pa rin na lumaban ni Jiang Kai, inilabas niya ang 6 na punyal at kinontrol ang mga ito. Nakangiti si Disang at tinanong kung bakit pa lumalaban si Jiang Kai kahit tiyak na matatalo siya sa laban na ito, at sinabihan na itigil na niya ang walang kwentang paghahamok. At muli, inalok niya si Jiang Kai na sumali sa kanilang guild at kahit sa ganoong paraan ay may tsansa pa siyang makapasok sa Secret Realm. Sa determinadong titig tumugon si Jiang Kai sa mahina nitong boses, sinabi niya na hindi pa siya natatalo sa laban nila. Nagdulot ito ng pagkabalisa kay Disang, na pagtanto niya na malinaw na ang kalaban niya ay nasa desperadong sitwasyon, walang takot o pagkataranta sa mga mata ni Jiang Kai, na may isang uri lamang ng halos matigas at kalmadong resolusyon. Hinigpitan ang pagkakahawak sa espada, galit niyang sinabi na dahil ayaw niyang tanggapin ang kanyang kapalaran anuman ang mangyari, dudurugin niya ng tuluyan ang kanyang kumpiyansa. Inaktiba niya muli ang kanyang kasanayan na Ghost Shadow Traceless Slash at sinimulan na umatake kay Jiang Kai. Kahit umaatake na ang kalaban, hindi pa din gumagalaw ang ating bida at nakatayo lang ito sa kanyang lugar. Habang sa kabilang banda, nagdulot ito ng takot sa mga taong sumusuporta sa kanya, at hindi nila maintindihan kung bakit hindi ito umiiwas sa parating na atake ni Disang. Hindi mapigilan ni Su Wanwan na takpan ng mga kamay nito ang kanyang mga mata, hindi niya kayang panuulin ang susunod na mangyayari. Ilang pulgadang distansya na lang, at tatamaan na ng nakakamamatay na pag-atake mula sa katunggali nito.
Gayunpaman, mabilis na kumilos si Jiang Kai at ginamit ang isang estado nito na deception status, tumalon siya papalayo at mabilis na binato ang ilang mga punyal na binalutan ng ibang kulay na mga aura. Biglang natigil ang mundo ni Disang hindi niya moari kung ano ang nangyayari sa kanya, at bigla na lang siya nakaramdam ng nakakamanhid na sensasyon. Ang paningin niya kay Jiang Kai ay lumalabo ang figure nito, halos hindi niya nakikita ng malinaw ang paggalaw ng kanyang kalaban.